Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Tapos na ba kayong maglaba? Nakasalang na ba ang sinaing? Kung oo, pwes, ihanda ng mga sarili. Raratsada na ang nag-isa at original na bardagulan sa balat ng telebisyon. Pag may issue, huwag nang palakihin, ating harapin face to face. Ako po ang inyong lingkod, Alex Calleja. Hello, hello sa ating mga isaw-sawero at isaw-saweras dito sa ating studio. Naka-tower din ang ating mga maring referee, Maripe 1 at Maripe 2. Naka-ready din ang ating medical personnel from Medic 1. Of course, to give us words of wisdom, Attorney Lorna Kapunan. Dr. Love, Brother June Banag. At Dr. Camille Garcia. Ang ating trio tagapayo. Kaya heto na ang ating Queen Mother, Mama Wonderful, Mama Carla Estrada. Woo! Mga sawsawera, wag nang maglilipat ng channel dahil mainit na mainit ang pag-uusapan natin ngayon. Yes, reklamo ng magkapatid, si Kuya, warla kung warla, pagkargado ng alak ang sikmura. Nako, pati tatay muntik nang mapatay. Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan. Harapin natin face to face! Junjun, ang kapal na mukha mo. Nagwawala ka na nga kapag nakakainom ka. Inaabala mo pa ang pamilya natin. Hindi lang doon. Kapag nalalasing ka, pati kapitbahay natin, dinadamay mo. Alam mo yung problema sa'yo? Hindi mo alam kontrolin yung sarili mo. May galit ka sa akin, harapin mo ako ngayon. Ngayon mo sabihin lahat ang galit mo sa akin. Kasi ako, punong-puno na ako sa'yo, Junjun. Ngayon, magharap tayo dito. Face to face. Jonaline, Angeline, paano ba magwala itong kapatid ninyo na si Junjun? Halimbawa po, sasabihan namin siya na, Jun, wag naman ganito, ganyan. Tapos halimbawa, pag dadamutan namin siya, hindi naman damot po talaga. Yung, sa totoo lang, sakto lang yung meron kami. Minsan sa timingan, wala talaga. Doon siya nagagayat, akala niya, dinadamutan namin siya. Tapos may time na paglasing siya na ganyan-ganyan, aawatin namin sila mag-asawa, pati kami nadadamay. Kung ano-ano na pinagsasabihin niya sa amin. Tuwing lasing lang to, Apo. Angeline. Pero pag di naman nakainom, Mabait naman po siya, ano po, okay naman po siya makisama pagka nakakargado lang po talaga siya sa alak. gaano ba kadalas maging kargado sa alak si Junjun? Ano lang po, pagka minsan po pag naaya po siya mag-inom, pagka may barkada po siyang dumarating, ganun po. Pero magkakasama kayo lahat sa isang bahay? Ako po hindi po. Hindi. Si Jonaline ay nakabukod. Ikaw ang kasama sa bahay, Kasi Angeline. parang sa bungad po siya, kami po sa taas po. Parang kwarto-kwarto po. Ay, naku, mahirap nga naman, ano? Siya pa yung nasa bungad. Opo. Eh ngayon kung nakainom, wala kang kawala. Wala pong dadaanan. Diba? Talagang masasalubong at masasalubong mo. Pero kinakausap niyo ba siya tungkol dito dahil kapatid niyo eh? Kasi nga po, pagkakausapin po kasi namin siya, siyempre, parang di po siya marunong tumanggap ng pagkakamali niya, magagalit na naman po siya sa amin. Pero pag hindi nakainom, Jonaline, mabait. Tahimik naman po siya, parang ginabukasan para pong walang nangyari. Okay po alak, siya. sa alak talaga, no? Hindi nyo ba minsan tinatanong na baka may problema ang Kuya Junjun nyo o yung si Junjun?
Baka ganyan na pagka nakainom, minsan sabi nila, pag kung kailan nakainom, tsaka lumalakas ang loob, nakakapagsabi ng mga problema. Yun nga po, tulad nung pagsabi niya, pinagdadamutan daw po siya ng... Pag pinagdadamutan daw po siya ng pagkain, ganyan, sabi ko, hindi ko naman din po na... Siyempre, sakto lang po sa amin. Magbibigay po pag yung sobra-sobra, tapos pagka minamasama na po niya yun. Doon nanggagaling yung kanyang bad trip. Kaya pag tuwing nalalasing, nauulit sa isip niya na pinagdadamutan siya. Nako, pero sa tingin niyo ba may iba pang sinasaktan si Junjun tuwing siya'y nakakainom? May pamilya ba si Junjun? Mayroon po, may sarili po siyang pamilya po. Nako. May mga kaaway ba si Junjun sa lugar ninyo? Wala naman po. Parang Ano lang talaga, nabubuntong lang sa pamilya, ganun po. Gaano ito ka-stressful sa pamilya na pagkatuwing na lang parang mabalitaan mo pa lang na umiinom, nag-aalala ka na na parang meron na naman mamayang masasakit na naman ang ulo namin dahil pihadong malalasing. Kasi simula nung binata siya, ganyan na rin po kasi siya. Nasaan ang nanay tatay nyo? Kasama nyo ba sa bahay? Si Papa po kasama po namin sa bahay kasi po may sakit na po yung tatay namin. Since nung nagkasakit po yung tatay namin, nag-OFW na po si Mama. Kuya Alex, Naririnig ko kasi yung pag nakakainom, doon nagkakasimula yung problema. Hindi niyo ba mapigilan na huwag uminom para maiwasan itong mga ganitong pagkakataon? actually po hindi po talaga namin mapigilan. Kasi may time na kinakausap namin siya na, baka mamaya, maingay ka na naman okay lang mag-inom, huwag lang makabala sa kapwa. Yun lang naman po. si tatay nyo nandito. Opo. Anong sinasabi ni tatay nyo tuwing may ganyan dahil siya yung magulang na naiwan rito? Wala na rin po siyang magawa kasi actually po, si Junjun may pinanghugutan po talaga ng ganyan. Sa totoo lang tingin ko baka hinuhugot din niya yan sa sama ng loob niya kay Papa. Si Papa po, nung bata kami, nagiinom po talaga. Laging nagwawala rin po, pero sa bahay, sa loob lang po ng bahay. Yung wala niya is madaldal, yung maingay po talaga sa loob ng bahay. Pero siya po kasi umaabot hanggang labas minsan. Okay, pero eto, ano nga kaya ang sagot ni Junjun sa mga paratang sa kanya? Tawagin na natin Joel Aquino Jr. Pasok! Junjun, narinig mo naman kanina ang kwento ng mga kapatid mo. Anong masasabi mo? Totoo bang nagwawala ka kapag nalalasing ka? Opo. Bago mo sagutin yan, magbabalik ang Face to Face!